Ayan, ang ganda. Naku, alam niyo ba, panata na rin ng mga kapuso nating Katoliko ang pagsama sa mga prosesyon tuwing Semana Santa. At sa Binangonan Rizal, may mga bata na nangunguna sa prosesyon na tinatawag nilang karo-karuhan o yung mas maliit na version ng karo kagaya nito. Nakapunta na ako dyan. Nakakatuwa na kasi nga, habang bata pa lang, kasama na sila sa tradisyon na paggunita ng Holy Week. Nasa Binangonan ngayon sina Chef JR at Erica para makiisa sa mga kapuso natin dyan. Chef, gaano ba kabata yung mga nagpa-participate dyan sa karu-karuhan? Hi! A blessed morning po sa inyo dyan, ma'am. Age po nila dito ay from 5 years old to 20 years old. At nakakatuwa nga po na sila mismo at their very young age, kagaya ng ating... po sila. Yes, kasama natin ngayon si Erica na na-experience yung napakagandang tradition. How is the experience so far, Erica? I like it naman po kasi all of those like I forgot what it's called. Opo. Oo. Tsaka they do, I think for sure my favorite or the one that I know the most is yung pabasa. Okay, yung pabasa. Speaking of pabasa. Pero nakakatuwa rin po mga kapuso Opo. na kahit miniature version ng mga karosa, yung isinasali ng mga bata dito tuwing Semana Santa, eh talaga namang napaka mabuluhan pa rin. Ano? Tara, ilibot natin yung ating mga kapuso. Ito, tingnan nga natin to. La Pieta. La Pieta. Sir, ano ibig sabihin ng La Pieta? Ang lapieta po ay ibig sabihin po nito ay ang pagdalamhati po ng kanyang ina sa patay niyang anak. Ito po ay santo na nagsimula po ito pagkatapos po ng pagkamatay ni Jesucristo galing po sa krus at binaba po siya sa kanyang mismong higaan po ng kanyang ina para po ang kanyang pagdalamhati o pagkakaluha niya pagkatapos po ng pasyon. Ayun. Nakakatuwa, Erica. Oh, imagine si Kuya, kahit batang-bata pa, I mean, yung connection niya with Opo, their with- devotion, nakakatuwa. Ano? Oh, thank you, sir. Thank you po. Tara, Erica, sino pa bang tatanungin natin? Ito, ang ganda nung santo niya. Ano? Ang ganda. I mean, very symbolic. Yan, sige. Kuya, ano po yung pangalan niyo? Rob po. Ilang taon na po kayo? 11 po. Hi, Rob. 11. Sino Okay. po yung nag-influence or nag-inspire sa inyo para sumali po dito? Tito ko po, tsaka mga friend ko po. Okay. Rob, ilang taon ka nung una kang nagsumali? 9 po. 9. 9 years old ka na, no? So, first year mo ngayon? Pangalawa na po. Pangalawa na. Very nice. Ikaw, Erica, do you think makakasama ka ulit? Or sasama ka sa kanila every year? Hopefully. Di ba, no? I Hopefully. mean, maganda siyang tradition. It's fun. It's a fun tradition It for is. kids. And very meaningful. And diba? unique also, in a way. Totoo. And syempre po, bukod pa sa mga gantong karu-karuhan, maliliit na karosa, meron din po tayong pabasa, yung paborito nga ni Erica. Marunong ka bang sumabay sa kanila? Hindi mo If pa I know the nakuku- song. If I know the song. Well, I think it's more of the rhythm. Yeah, more of the rhythm. May pattern silang sinusunod. Ayan o, ito mga kapuso, yung ating pabasa ongoing, which is mga kabataan din po yung nag-handle. Ano? Kanina mo po sila ino-observe. Ano yung napansin mo sa kanila, Erica? Sa kanta nila? I think they're singing about all these. Oo eh. Opo. So basically, they are singing the entire book. Oh, Yun yung nangyayari. So it's really, it would take them hours, some I days. observed that. Nice, very nice. And mga kapuso, Erica, I'm sure yung mga kasama nating kabataan dito gutom na, ano? Yeah. Why don't you help me out para Oh, makapagbigay sure. tayo ng kanilang Sure. snack po. Siyempre, pag mga gantong panahon, Breakfast. kanina kakwentuhan ko po ang father ni Erica, naikwento sa akin na sila din mismo, yung tradition nila, bilo-bilo o ginataang tambong-tambong sa ibang lugar, ang talagang piniprepare pag gantong panahon. So, eto po, para ma-share natin sa ating mga kapusong kabataan dito, mag-share si Erica ng ginataang bilo-bilo. So, ito na po yung ating Or naluto bininggit kanina. in Bisaya. Anong tawag sa inyo? Binignit in Binignit Bisaya. sa Bisaya. In Bisaya. Paborito mo rin ba to? Yes po. Pero sa Chabacano naman po, ginataang bilo-bilo. Ba, daming alam na dialect ni Erica, ha? And yun po yung nakakatuwa na sila mismo sa bahay nila Erica, tradition din talaga na ito yung piniprepare. Ayan, oh, kita mo niyo po. Banggitin ko lang mga kapuso, na yung ating ginataang bilo-bilo, ang kakaiba po dito, sinamahan natin ng kalabasa. So, matamis yan,
Makrema, ayan si Erica, ang ating napakasipag na hirit bulilit. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pakikisa natin sa mga kapuso nating Katoliko sa pag-observe ng Holy Week. At syempre, marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga sorpresa, information at mga recipes kagaya nito. Kayo lagi pong tumutok sa inyong pambansang morning show kung Kung saan saan laging una ka. Unang hirit! Wait! Wait, wait, wait! Wait lang, huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,